Kapag nag-propose ka and it's a no, is it considered a breakup? Mga kings and queens, quick thoughts. Let's go. So medyo malawak. Malawak kasi yung saklaw nito eh. Kahit na parang straightforward na question siya, medyo malawak yung saklaw. Kasi, okay. When a guy is ready to marry the girl, all he has to do is propose, correct? When a girl is ready to marry the guy, but the guy isn't, she still has to wait. Correct? I mean, hindi naman sa pipilitin natin maghintay yung babae. Kung walang makapaghintay, edi just end the relationship, right? But if this girl loves you so much and she understands that, sabihin na natin, your reasons are valid for not being ready yet to get married, and then she stays by your side all throughout, then that's good, right? So ngayon, going back to the guy is ready, balik ta rin naman natin yung sitwasyon. Paano yung babae naman yung hindi? Correct? So, sabihin natin, lumuhod ka, may sing-sing, and then ang sagot niya hindi. Why? Hindi pa ako ready pero mahal kita. Sabihin natin ganun. The ultimate question here is, will you also be willing to wait for the girl to be ready na ikasal kayo or makasal siya sa'yo? Ngayon, meron lang isang malabo na parte sa akin because syempre, lalaki ako eh. So, naiintindihan ko yung perspective na kapag ang lalaki hindi pa handang magpakasal, tapos meron pa siyang hinahabol sa buhay niya. For example, it's a career, a title, a money, etc. Maintindihan ko yun eh. Yun nagigets ko yun eh. But when a girl says she's not ready to get married yet, what are the valid ones that's gonna make you say na, okay, I get it. I'd understand. Sige, hintayin kita maging ready. Kasi hindi lang naman natin pwedeng iwan yung tao eh. Kumbaga, hindi lang naman natin pwedeng iwan yung tao sa, sorry, hindi pa ako ready. Malamang sa malamang, may kalakip na or kasunod na tanong yun na bakit hindi ka pa handa. There should be always a reason so the person can weigh if maghihintay ba siya o hindi. They can weigh if your reason is valid for them or not. Kumbaga, eto na lang men, kung usapang normalizing lang naman, kung usapang pag-normalize, why don't we normalize that? Na kung hindi ka pa ready magpakasal, bigyan nyo sila ng dahilan kung bakit. So, they can also choose for themselves if they want to wait for you o hindi. Kasi hindi naman natin pwedeng pilitin yung tao na hintayin tayo maging handa eh. Hindi tayo pwede magpumilit. Diba? Tayo namin, ayaw mo namang ikasal na may napipilitan lang. Correct? Oo. Ay, alam ko, marami naiinis sa normalized term na yun. Pero I think this is the one. This is the one that we should normalize in relationships. No? Giving them the answer, the real answer, an honest answer kung bakit hindi ka pa ready magpakasal. Kasi doon din babase yung tao kung maghihintay ba siya sa'yo o hindi. Kumbaga, it's also giving them a choice that are you gonna wait for me or you're gonna walk away. Diba? Hindi natin pwedeng pilitin tong mga tao na to na dahil girlfriend na kita ng ilang taon, hintayin mo ako. Eh kung hindi na makapagantay yung tao, di, ano gagawin natin, diba? Alangan namang tutukan mo na kutsilyo, ano, hindi mo hintayin? Diba? Vice versa, ganun din sa mga babae. Correct? Eh, tagal na, hindi pa nagpo-propose sa akin tong boyfriend ko, ano na? Diba? Lantang gulay na ako dito. Lantang gulay na ako dito. Wala pa ako nangakuha ang sing-sing. Di tanongin nyo na. Ba't di ka pa nagpo-propose sa akin? Di pa ako ready. Bakit? Bakit hindi ka pa ready? 10 years na tayo magkarelasyon. O di kung ano yung sagot niya, doon kayo bumase. Kung kaya nyo maghintay, maghintay kayo. Kung hindi nyo na kaya maghintay, sibat. Correct. Pero ang pinaka-importante dyan is the reason. Kailangan nyo silang bigyan ng rason. Okay, yung honest na reason kung bakit hindi kayo ready, kasi at the end of the day, yun at yun ang panghahawakan nila. Doon at doon sila palaging babase sa sagot ninyo. So always give them an honest truth. Honest truth. Wala. So yun men, yun yung sagot ko doon. Siguro magiging quote and unquote controversial lang naman dyan is should they hate you for it? No? Should it be taken against you? Kapag meron kang binigay na dahilan at kung ano yung naging desisyon mo sa binigay nilang dahilan. Well, I guess it doesn't matter as long as it's gonna make you happy in the long run. No?
Kasi okay, sige, pababain natin ng video ng konti. Maging specific tayo. Okay, para both sides makuha natin. For example, okay, sa part muna ng mga lalaki na hindi handa magpakasal. Sabihin nung girlfriend na 10 years na tayo, hindi ka pa nagpo-propose sa akin, may plano ka ba, etc. etc. Ngayon sasabihin nung guy, mahal kita, pero meron pa akong hinahabol sa buhay ko. At I'm not gonna settle with you hanggat hindi ko nakukuha yun. Hanggat hindi ako nakakarating sa gusto kong puntahan bilang isang individual. Wala, kumbaga, I can't offer you anything in marriage, etc. No? So, this is something na parang sinasabi na ayokong meron akong maisumbat sa'yo, na tinigil kong habulin yung pangarap ko dahil sa'yo. Diba? It's something that's valid, correct? Valid naman eh. Right? Na hindi pa talaga siya ready magpakasal. Ngayon, yung babae, valid din pag sinabi niya na okay, nire-respeto ko yan, pero gusto ko malaman mo na it ends right here because I'm tired of waiting for you. 10 years. It's been 10 years that I've been waiting for you to do this, and now you still can't after 10 years. So I think it's valid to walk away. Ngayon, baliktarin natin yung sitwasyon, no? Nag-propose ka sa girlfriend mo tapos nag-no siya. O ngayon, pumunta kayo sa sa isang sulok, nag-usap kayo, bakit no? O sabi ng girlfriend mo, hindi pa ako ready. Dito ako medyo may question mark kasi why aren't you ready yet? But okay, so sabihin natin whatever reason they gave you bilang isang babae, sabihin natin valid siya. Sabihin natin valid reason siya. Ngayon, I think it's also going to be valid when you walk away. Kumbaga justified na rin yun because ikaw, handa ka na rin namang mag-settle in. Naabot mo na yung gusto mong abutin. You're good as a guy, as a man. No, ready ka na mag-family. Ready ka na talagang panindigan siya sa harap ni Lord, no? Sa harap ng Panginoon. But if your partner isn't yet, we can't force them to be. So if you walk away from that situation, I think it's justified. I think it's valid. Pero na-predict ko na yung susunod na tanong. Tangina mo, 10 taon? For example, tangina mo, 10 taon? Tapos mauuwi lang sa iwalayan dahil may isang hindi ready magpakasal. Kaya nga choice nyo yun eh. Kaya nga choice nyo yun. Maghihintay ba kayo? O you're gonna walk away because you're tired of waiting? Diba? Paano mo kung pagod na ako maghintay? Pero ayoko masayang yung 10 taon. Valid. Okay. Naiintindihan ko. Pero, gusto mo bang magpakasal sa taong unhappy? Na hindi pa ready talaga magpakasal sa'yo? Pipilitin na lang natin. Tutukan mo na lang ng baril. Ganon. Wala ka nga kasing magagawa, tol. Kung hindi handa yung tao, hindi handa yung tao. Diba? Ang pangit naman ng kasalang may pilitang nangyari. Putang ina, asan po yung pagmamahal dun, correct? Ngayon gets ko sige, sayang na sayang yung 10 taon. No? Sayang. Pero, tangina sayang yung kasal. Di naman naiisip yun, min. You're gonna settle down with someone who's not happy to be married with you. It's mo. So, ipipilit pa ba natin? Tapon mo yung 10 taon. Alam ko mahirap gawin yun. Hindi ko sinasabing madali. Pero sige, tapon mo yung 10 taon para sa sariling kasiyahan nyo naman yun eh. Diba? Magiging masaya ka rin naman in the long run. At siya din, pinipili niya din yung sarili niya over waiting for you. You can't blame these people who can't wait anymore. Right? Yun kayo talaga eh. Hindi tayo one-sided ha. I'll see you in the next video, my young kings and queens. Stream if you want me on all streaming platforms. Available on Spotify and on YouTube. Other than that, nice